So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay guys, ito halos kaka-upload lang nung Tipsy D versus Fruz, 'di ba? So siguro palipasin muna natin mga ilang araw bago natin panoorin 'yon. Ngayon, focus muna tayo sa halos kaka-request lang. Ito, galing to, ahon din naman to, at Tipsy D pa rin naman to. So ang gandang ano lang no. Halos kaka-upload lang ng Tipsy D versus Fruz sa Ahon 15. Kasi ito naman, Ahon 3, galing sa Ahon 3 na event. Tipsy D or Jin versus Tipsy D. So, shoutout kay Jobenson Dallas. Tangina, 12 years ago na yung battle. So, I don't know kung anong naisipan ni Boss Jobenson Dallas kung bakit na request to. Pero, let's see, baka may special dito sa battle na to. Kaya yun, wag natin patagalin. Ahon 3, Jin versus Tipsy D. Shoutout Joe Benson Dallas. Sana magustuhan mo, sana mapanood mo. Game. 90 seconds on Tipsy D. Bawal cameras. Yo, simulan natin sa mga tanong. G, sino nagtulong sa'yo mag-rap? Jowa mo? Sino nag-joke sa'yo sumali sa flip top? Tropa mo? Sinong inutaran mo ng pamasahe? Kuya mo? Pwes sila din nagtulak sa'yo sa kahihiyan mo? Kuha mo? Yo! Yo! Pangalawang labang ko sa flip top, unang labang ko sa Manila. Probinsyalong naturingan, naduutag pa ako kanina. Pero naisip ko, okay lang naman na maubos ang baon ko ng pera. Pagkat sa digmaan ng salita, utak at bibig lang ang baon ko sa gera. Pagkat solido aking bawat bitaw, purong-puro. Ikaw puro hangin at singaw, lumang tubo. Ito'y Bataan versus Davao. Dulot, dulo, tatalunin kita gamit ang kasaliyang Mindanao. Pugot, ulo. Naka 4 bar set na si Tipsy D dito Diba? Dun pa lang sa unang banat niya yung jowa mo, kuya mo, kuha mo. Diba? Dun pa lang pero ang ganda ng maayos na yung rhymings ni Tipsy D dito Di ko alam, 90 seconds lang to so baka 16 bars lang to. Di ko sure. Pero sa ngayon na siya dito. I think meron na siyang 8, 'di ba? Tapos ayun yun yung dulot dulo, pugot ulo. Ayos na yung mga rhymings ni Tipsy D dito. Malaman ko, sabi ko, sana makarating ka ng ligtas. Yung eroplanong sasakyan mo, sana wag maubusan ng gas. Yung bus na sasakyan mo, sana walang suicide bomber na angkas. Pagkat ngayong gabi ko ipaparanas sa'yo lahat yan ng 10 beses na antas. Pero wag kang mag-alala. Wala naman ako nakuhang information sa'yo. Tinype ko yung gin sa Google, lumabas. Bote ng alak. Tinype ko yung gin ng speech, lumabas. Nagsasalitang bote ng alak. Tinype ko gin ng speech from Davao, lumabas. Nagbibisayang bote ng alak. Nung tinype ko yung puta pete, tangla lumabas, yung mukha mo nagkalat. Shut up, man. Yo. Yung huling labang ko, walang duda, binaon ko. Sir Enigma, sinong susunod? Yun agad ang tinanong ko. Nung nalaman kong ikaw yung tuhod ko, di man lamang nangatog ko. Dahil bago pa ako natutong uminom ng beer, marami ng gin ang tinaog ko. Tangina, direkta lahat yun, men. Walang tapon dun. Yun lang yung masasabi ko. Solid. Direkta. Alam mo yun? Performance. Perfect. Rhyming. Perfect. 4 bar set no? Ang angas no. Wala akong ibang mako-comment doon kundi tangina solid na performance kay Tipsy D. Direkta. May yung mga nagustuhan ko doon, yung umpisa niya, yung sir nagturo sa'yo mag-rap. Jowa mo. Basta yung scheme na yon, tapos yung ender, no? Bago pa ako matutong uminom ng beer, marami na akong gin. Marami na akong tinaob na bote ng gin. Tangina, ang angas nun. Sabi na nga ba, ganun yung magiging yun yung magiging angulo ni Tipsy D dito kasi
Wala namang iba. Ako rin, nakita ko yung nirequestan ni Boss Jobenson. Sabi ko, gin Tipsy D. Feeling ko magiging angle yung Tipsy D dito is yung alak nga na gin. Which is, ayun nga. So, yun. Maganda yun, ha. Maganda yung performance ni Tipsy D dito. Sakto. Direkta. Yun. Pakinggan natin si Gin. Check. Yo. Yo, wala sila. Ako nga pala si Gin. Tunog pa lang ng pangalan, nakakalasing. Pero ang bawat bibig kasi kutugmay, mas mataling pa sa pangin ng patay. Ang sagwa ng yung dating. At kahit ano pa ang kanilang gawin, magsaliksik man o tignan, kahit sa ang aspeto, huwag kang magmayabang o puro ka plastikan lang na nahakot o respeto. Huwag kang Hindi ko matanto, bakit nagkakaganito? Nung nagpa-picture ka sa digital mo, hindi ma-develop ang litrato. Huwag kang magbubuhat ng bangko, akala mo kung sinong arugante. Yun ang pinagtataka ko, bakit nakasali ang gustusin partisipante? Yari ka ngayon, nagkamali ka ng kalkulasyon, akala mo hindi ka panipaniwala. Hindi porket nagani ako sa Davao, hindi ka na makakating ng mga katagang matalinghaga. Hindi ka banyaga at walang sumasamba sa'yo. Bakit mo pa isinisisig ang sarili mo sa larong ito? Isa ka lang naman sa mga nakikiuso. Gago, pagdating sa legal, sa akin ikay laglag. Kasi ang bawat tinawaran mong lapis at ballpen ay makamandag. Sa mga hirit ko, huwag ka nang tumalag. Paano ka nakapasok sa ligang ito ay wala kang magbayag. Okay. Ay, pagpaliwanag ka pa magdamag. Bakit kanyang kakapalan yung libag? Sa sobrang kasilahan ng ulo mo, hindi ka tatanggapin kahit sa universidad ng paliwag. At dahil kinalaban mo para kang tumalong mula sa ikasampung palapag. At sa larong ito, ako yung MVP para si Jimmy Alapag. At ako yung walang patawad dito sa taong dinudungisan ng kultura. Malas Blanchong de la mismo ang pupuli sa papel mo na sinulatan mo ng ilang bara. At hindi ka obra. At wala na akong sasabihin patungo sa iyong pinanggalingan. Dahil hindi mo rin ako masisindang kahit magdala ka pa ng sarili mong bataan. Okay. The difference is too wide para sa akin. Yung round 1 ni Gin, don't get me wrong, or hindi ko dinidisregard yun, men. Maganda yun. Lyrical, tuloy-tuloy yung delivery, yung performance, malinis. Pero, nakita ko yung difference. Si Tipsy D, direct yung mga punches niya, yung mga angles niya, yung mga references niya, direct kay Gin. Si Gin naman is applicable siya sa kahit hindi si Tipsy D yung nandyan sa harap niya. Okay, yun lang yung masasabi ko. Yun lang wala akong gaanong punchline na for alam mo yun, para kay Tipsy D talaga. Wala akong narinig na gano'n. Malinis yung performance, yes. Napabilib niya ako doon, tuloy-tuloy. Then I think sakto rin siya sa 90 seconds, 'di ba? Yun lang no? Sa performance, yun yung pinagkaiba ng sulat nila. Si Tipsy D, direkta lahat ng mga punto niya. Si Gin naman, masyadong broad, no? Na, yun nga, sabi ko nga na pwedeng i-apply ni Gin kahit hindi si Tipsy D nasa harapan niya or hindi si Tipsy yung kalaban niya sa sa ahon na to. So, dun pa lang, sa sulat pa lang, I think sa sulat pa lang, dun na natin malalaman kung sino yung lamang Sa performance, halos tabla sila doon. Maganda maganda yung performance ni Gin. Hindi ko dinidisregard yun. Ang ganda ng tuloy-tuloy na spitting or deliberation. Ang ganda nun. Writtens lang talaga. Angles, references, ay doon nagkatalo. So, I'll go with Tipsy D dito. Siguro bigyan natin ng 9-7 na score in favor of Tipsy D. Round 2. Seconds, Tipsy D. Yo. Letra ko'y panargo na tao, tisa ka lang. Kumbaga ako yung full version, teaser ka lang. Ako'y payatot na matakaw, chicha ka lang. Kaya kahit ibigay mo ang iyong max, chicken ka lang. Hindi mo na gets, mag-backling, scroll the sidebar. Lahat ng Gin matapang, ikaw lang ang no by far. Sabi ko, digmaan ang salita, I'm bringing dope tight bars. Gagawin ko ang hindi magawa ni Pinoy sa Mindanao. I'm giving you all out war. Kasi ako yung payatot na ibang klase, kung mabad trip. Sasakay kita sa skateboard, itutulak sa baril. Have a nice trip. Tapos tatakbo ko sa baba, sasalubungin ka ng baseball bat, boom! Double backflip! At pag nabuhay ka pa doon, iuuntog na kita sa
kalbong ulo ni Black Clip. At pag nawala ka ng malay, ipe-play ko yung Crossroads na -1. Tapos papasagasaan kita sa wheelchair ni Righteous One. Gago. Bagay lang sa'yo yan. Mahilig ka magmarunong. Kahit bobo. Pupukpukin kita ng martilyo ni Glock 9 hanggang maging pitcha pay ka ng parokya. One hit Combo. Tain na mo. Pero hindi ito Marvel versus Capcom. Ito ay Shakespeare versus Bacom. Gagong layo nun. Ito ay Stevie Wonder versus Randy Santiago with his shades on. Junior Kilat versus Bob Marley. Chris Bulano versus Charles Barkley. Huling Lamay versus House Party. Ayun, kung sasabihin mo mas lamang ako sa'yo, exactly. Ang dami mong mantika sa mukha. Ano yan? Margarine specialty? Ang dami mo rin butas sa mukha. Ano yan? Wolverine's casualty? Baka naman, pinato ng Dorian tapos nalimutan mo, umiwas? Sobrang laki ng mga butas. Ano yung blackheads mo? Bulitas? Gagi. Body bag. Minsan lang ako magsabi ng word na ganito ha, pero tangina round 2 pa lang, men, body bag na. Okay. So, etong round 2 ni Tipsy D, iba siya dun sa round 1 na pinakita niya. 'Di ba sa round 1, andun yung mga references, angles na para kay Jin talaga eh. Ito naman, yung mga binanat naman ni Tipsy D dito sa round 2. Wala tayong narinig na, ito para sa akin lang naman sa preference ko lang naman. Wala akong narinig na direkta kay Jin, pero effective, no? Anong pinagkaiba ng round 1 ni Jin kay Tipsy D? I mean, yung round 1, tama. Yung round 1 ni Jin kay Tipsy D at saka yung round 2 ni Tipsy D kay Jin. Yung round 1 kasi ni Jin, sabi ko nga sa inyo, masyado siyang broad na more on lyrical eh, no? Na kumbaga may mga punto lang siya doon na marirealize mo na tama or something, pero hindi mo masasabi na para kay Tipsy D yun. 'Di ba? Yung round 2 naman ni Tipsy D, ganun din, broad, wala nga, sabi ko nga sa inyo, wala siyang gaanong tira or direct na punto para kay Jin, unlike sa round 1 na more on references, angles na masasabi mo na rekta talaga kay Jin. Pero ang pinagkaiba lang is kahit hindi nakapag-bigay si Tipsy D ng mga direct na angulo para kay Jin, masasabi mo na para kay Jin talaga eh, kasi marami siyang mga lines na angkop, no, angkop or bagay sa, or sabihin natin ano ba, o tama, mga angkop or bagay sa ano eh, sa na bagay na angulo para kay Jin eh. So ayun, kaya yun yung pinagkaiba. So kay Tipsy D pa rin yung round 2, even hindi pa rin natin naririnig, baka naman sabihin natin, baka namang bumawi si Jin dito sa part na to. Let's see. Pero I think mahihirapan si Jin makabawi. Kasi yun na yung pinakita niya sa round 1 eh. So I doubt na magbabago pa siya ng estilo. Pero tignan natin. Di naman natin kinuklose yung doors para kay Jin para mag-isip ng ibang concept sa round 2. So let's see. Baka may mga adlibs, may mga freestyle. Let's see. Game. Hindi nahuubra sa akin ng mga generic jokes mong pangasar. At sa dami ng bagyong dumating, malamang nakainom ka ng tubig aling sa lahat. Ang utak ko kasing bilis mag-isip pag kumilos na si Kid Cat Burglar. Sige, ako na yung underdog sa battle natin, parang Cain Velasquez versus Brock Lesnar. At hindi nababato sa masa yung mga walang kwentang segue. At kung isa ka sa mga KOTV fanatics, ako na yung Filipino version ni Pat's Day. Ikaw naman yung Pat's Day kasi sobrang bakla mo sa larangan. At kung hindi ka pa kontento sa rap battle, idaan natin sa sapakan. Baka natatadyakan na tinabo pagkatao. Ako nga yung underdog dito, pero ikaw naman yung mukhang galising aso. At
Kaso, pagkakalubog mo, hindi nagbabadya. Ang husay ng talento mo, yung manakot ang hindi sinasadya. Gamit ang iyong mukha, mga pinupukol mo sa akin, walang kabuhay-buhay. Para ka nawalan ng malay, ibig sa paa nilagay, mukha mo ang may pilay. Ikaw ang hari na sablay, at para kang tinangay. At kahit sa'yo makasabay, mag-ilig ka pa ng tulong. Pagkatapos ng laban natin bugbong, nakahanda ng iyong kapaong. Mga tira ko ay pasulong, habang ang mga banat ko ay paurong. Akala ko si Dico ang mabagal, ay mas makupat ka pala ito sa pagong. Tipsy D, wag kang ipokrito, wag kang feeling magaling. Tipsy D, nakainom ka nga ng gin, pero nagpapanggap ka namang lasing. At ayon pa namin, nakakagigil mong itsura, nakaka-stress. At lahat ng tao dito, sa pagmumukha mo na depress. Let's go. Time. Uling round oh. Bitin naman yon. Bitin yung round 2 ni Jin. So, at ganun pa rin, sabi ko sa inyo, 'di ba? Yun na yung sulat ni Jin sa round 1 eh. So, round 2 and 3, andun na yung pattern eh. Na imposible naman na ganito yung sulat niya sa round 1 tapos sa round 2 mag-iiba bigla, 'di ba? So, although yes, possible 'yon, pero nakikita natin 'yon netong mga ano na mga 2019, 2018, yung ganun na eh. Pero sa ganitong 2011, feeling ko masyadong advanced si Tipsy D sa panahon na to eh. Tangina nito ni Tipsy D. Pero ayun, si Jin, yun nga sabi ko sa inyo, I doubt na mag-iiba pa siya ng estilo D. I think sa round 3, ganun pa rin yung magiging performance niya. So, ayun, ganun pa rin yung performance ni Jin. Masyado pa rin broad. Pero, ayun, isa 9-7 pa rin para kay Tipsy D. Mas lamang na lamang sa sulat. Kitang-kita nyo naman na grabe yung yung sabi ko nga sa inyo, masyadong advanced si Tipsy D dito sa part na to, sa panahon na to. Naka 4-bar set, naka yung mga references na gamit niya, 'di ba? So advanced, sobrang advanced. So ayun, 2 rounds Tipsy D na yon. Round 3, formality na lang to, game. Rebuttal pa. Balita ko ikaw din si Lil G. Wow, G for gangsta? Ang batang bully sa kids party, ginagawa lahat for pasta? Sa sobra mong G, gumagamit ka ng drugs sa sugat. Sa sobra mong G, nagpapatugtog ka ng Gangsta's Paradise sa gubat. Sa sobra mong G, you are blowing trees, flowers too. Sa sobrang mong gigaw ay essay na familiar sa Channel 2. Yo, malinaw na malinaw, di ko na kailangan itong big kasi. Hindi ako gangsta, pero ako ay sick. Bakit di mo check upin? Huwag ka na magpanggap, ikaw ay wag, bakit di mo tanggapin? Kahit kumawa ka ng baril, bakla ka, Private Benjamin. Pangalan mo, hindi ka pa rin magiging A. Ako ang mag-uwi ng W, kaya yung I at N mo, hindi na magiging way. Ang hirap yung mga latest nito eh. Yo, galing no? Kasi champion ako. Saan? Sa spelling bee. Kaya kahit solid ka pa, you don't matter kasi bagsak ako. Saan? Sa chemistry. At sobrang bigat ng bars ko, hindi ko masabi ng mabilis. Ang tawag doon, P6. Sa sobrang bigat na igpang 10 sumo wrestler at 10 Honda Civics. Yo, kung ang buhay ay pelikula, sang-ayon ako. Sa istoryang to, ikaw ang bida, ang villain ako. Pag nilabas ko sa takilya, malamang ang tragic nito. Gin bilang alak, ang alcoholic ako. Dahan-dahan kitang uubusin sa maliit na shot glass. Tuloy-tuloy lang ang tagay, ayoko mag-pass. Sa makatuwid, hanggang huling patak yan ay sisimutin ko. Sa makatuwid, kahit wala ng gin sa eksena, tipsy pa din to. Okay, humina man si Tipsy D sa round 3. Pero I think magiging kanya pa rin yun. So, ayun, panoorin muna natin Jin sa round 3. Yo, huling banat kay Jin, oh.
Tol, yung bunganga mo, sama ng amoy. Amoy panis na sapsap. Tangina mo, mas matalino pa nga mag-isip kaysa sa'yo si Boy Pick Up. Habang nainit pa ang laban natin pare, gagawin ko na ang diskarte. Huwag kang mag-inarte, bawal dito makatambete. Leche, ikaw ang umidyante, mahilig ka sa pagpapatawa. Ang bati natin ito, kay kukumpara para tinapat mo ang bulate sa sawa. Nakakaawa kang tignan, pagkat wala pa sa kalitingan mo yung kakayahan. Pagkat hindi mo naman ako kahit patas sa larangan ng palagtasan. First battle mo sa flip top, tapos papatuhin mo ko ng mga linyang patakon. Putang ina naman, para tinapat mo, baksik ni batas sa dagdag lason. At tingnan mo ang get-up mo, hindi bagay sa'yo kasi parang kang bakla. Mas bagay sa'yo naka-blouse. Mahilig ka siguro sa computer kasi mukha kang mouse. Malas na to, dahil battle na to, hindi nyo ang promo. Maglaslas na ng braso, tipsy mukhang emo. At kung sabihin, biasa ka sa laro ito, kasi nata naman na ikaw mas kabado. Ang respetuhin ang bataan, hip-hop movement, hindi ako interesado. At pag tinalo kita dito, uwi ka ng bataan na ikaw ay impress. Huwag ka mag-alala, bigyan ka naman ng enigma ng pera, pambili mo ng braces. Kasi sobrang laki ng ngipin mo, nahihirapan ka magsarado ng bibig. Doon sa damo, kahit ang mga musup sa bata, kaya kang madaig. Isang dugit ang kaputay bilang tumubo sa eksena. Sinusubukan mo mag-ingay pero puro ka ng patawa. Nakasawa na sa tenga, paulit-ulit mong litanya. Hindi ka rin makikilala sa mga manipidorya. Magagaya ka rin lang sa nasa susunod sumitin. Pero nung pinaparod kita, nakakabobo panoorin. Sino kaya ang mas magaling? Ang masasabi ko wala. Kung manghusga na ako, malamang lahat kayo nasa lanta. Bibig ko ay puro pula, wala namang napamala. Pagkas nakakasalita mo, magsugat kayong tuka. Sa sobrang baho na yung pula, wala ka ng pag-asang umabante. Una makibagong pula sa kanirang mabahong partisipante. Time! Time! Round 3, magayayo! Okay, umina si Tipsy D sa round 3. So, bigyan natin siya ng 8 puntos doon. Kung titignan niyo yung performance level ni Tipsy D sa 1 and 2, para sa akin, magkaparehas yun. Then, pagdating sa round 3, nagkaroon na siya ng mga... ano siya? Hindi naman siya ganun karumi, pero may mga stutter konti. Tapos, may marami na ring mga lines na hindi masyadong tumatama. So, yun yung napansin ko sa round 3 ni Tipsy D. Then, kay Jin naman, unti-unti nakukuha na yung kumpiyansa niya. Kaso, bitin na eh. Bitin na. May mga atake si Jin dito na direkta na kay Tipsy D. Pero sabi ko nga, bitin na. Sa round 3 na niya pinakita, sayang. Kung sa round 2 sana, nagsimula na siyang umatake ng ganun. Then, pagdating sa round 3, baka possible makuha pa niya yung round 3. Pero wala eh. Late, sayang. Props kay Jin, maayos, malinis, ganda ng construction, ang ganda nung pagkakatahi-tahi ng mga salita. Sa rhymings, okay din. Pero ang kulang kay Jin, yung pinaka-punchlines or haymakers, tsaka maayos na setup. Yun yung wala. Kay Tipsy din naman, sabi ko, masyado siyang advance sa panahon na to. Tangina, may naka 4-bar set, 'di ba? May punchline, may reference, may angles. Tangina, 2011. May ganong no. So, props kay Tipsy D nun. Kanya yun, 998. So, that's 26 points for Tipsy D. Kay Jin naman, 77. So, 21. So, yun. 26 to 21. All 3 rounds, Tipsy D ako dun. Ako na agad. Yo, Sayad, Campoteruit mo. Gago Sayad. All 3 rounds. Tipsy D, panoorin nyo yung video para maunawaan nyo yung sinasabi. Yeah. Yung mga nagsabi na mahina yung generic jokes, nabasa ko sa internet yan nasaktan ako eh. Pakinggan nyo si Tipsy D, round 1, 2, 3, Tipsy D sa akin. Pero may punchlines din si Jin, kaso mas siksik yung kay Tipsy, kaya Tipsy D sa akin. Yes. Sana reviewin nyo yung battle na to. Ang sige. Yo, Spade, round 1, malapit yung battle ni Tipsy D. Yung round 1 naman niya, nung kalaban niya, okay din. Pero pag in-analyze mo yung unang round at sa pangatlong round, yung sa kalaban ni Tipsy D, parang malupit, pero yung Tipsy D talaga, mas pinag-isipan niya. So, for all 3 rounds, boto kay Tipsy D. Yeah, Dikta. Andy G, para sa mga punchline. Mga punchline ko yun, ha? Okay rin sana yung mga banat ni Jin, kaso mas lamang talaga si Tipsy D. Kaya all 3 rounds bibigay ko kay Tipsy D. Tipsy D. Yo, ako na sa MDK. Tipsy D versus Jin. Round 1, bibigay ko kay kaagad, kay Tipsy D. Iba-iba kasi yung
mga binawa niya. Meron siyang wordplay sa may pamilya nung nito, tapos meron din siya mga name clips. Round 2 ay Tipsy D pa rin. Yung ibang mga parte na ginawa niya, yung mga written, tapos yung iba-ibang reference niya. Okay naman si Jean, kaso ang problema, masyado siyang seryoso, hindi siya makuha yung Yes. Parang kabado siya, tapos bumawi siya o para saan lumabol siya yung round 3 na Round 3, yes. Round 1, round 2 ay Tipsy D, round 3 kay Jean, so Tipsy D yung bota. Yo, round 3, pangalawang laban ng gabi. 5 boto, pumunta kay Tipsy D. Sa mga kasama ko, Abang Adas. Okay, so that's it guys. Shout out kay Joe Benson Dallas. Okay, nagustuhan ko kahit papaano yung battle. Thank you kasi 12 years ago yung battle, binigyan mo ko na chance para mapanood to. So yun, shout out Joe Benson Dallas, sana mapanood mo, sana magustuhan mo. And ayun, according to judges, all 3 rounds binigay nila kay almost the 5 judges binigay nila yung boto nila kay Tipsy D ng all 3 rounds. Unlike kay Aklas na binigay yung round 3 kay Jean, which is sabi ko nga sa inyo pinakamalakas din ni Jean yun, pero late yung habol niya. Sana round 2 and 3 ginawa niya yon, 'di ba? So yun, Tipsy D all 3 rounds. So kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.